The views and opinions expressed in this podcast represent the official stance of Partners for Affordable and Reliable Energy or PARE and are intended to provide educational and informational insights on energy-related topics. While we strive for accuracy, transparency, and fairness, viewers are encouraged to further research and engage in discussions to enhance their understanding. Viewer discretion is advised. Yung Kuryente.org siya ay sumulpot dahil mayroong pangangailangan out of necessity. Dahil naririyan yung malaking problema natin sa supply at sa usapin ng affordability ng kuryente. Kaya dahil sa ganitong sitwasyon ay nagkakaroon ng malaking problema yung mga mamamayan, yung mga consumers. Po, remember Nick, dito sa bansa natin, napakalakas ng tama ng Welcome to Power Talks by Pare, your go-to podcast for insightful discussion on the energy sector and consumer rights, as we empower consumers with knowledge to take action. I'm Nick Satoy Jr., your host and Chief Advocate Officer of Partners for Affordable and Reliable Energy, or PARE. Today, we have a special guest, Bas Umali, the National Coordinator of Kuryente.org, a strong voice in the fight for energy justice. Kuryente.org has been leading the charge in pushing for consumer-friendly energy policies, exposing inefficiencies in the power sector, and ensuring that electricity remains affordable, reliable, and transparent for all Filipinos. We have a lot of cover today, from the role of Kuryente.org to the ongoing discussion of IPIRA amendments and the performance of electric cooperatives across the country. And also the importance of choosing leaders who will fight for energy consumers in the futures as the midterm elections is upcoming. If you've ever wondered why your electricity bill keeps increasing or why some electric cooperatives seem to be failing consumers, this discussion is for you. Let's get started. Now, Bas, welcome to Power Talks by Pare. Let us begin with the basics. Who is Kuryente.org and what is your organization doing for the Filipino consumers? Sino nga ba si Kuryente.org? Hello, magandang umaga. Nick, maraming Morning. salamat sa pag-imbita dito sa iyong programa. Yung Kuryente.org is basically working dito sa legislative, tapos nagtatrabaho siya dun sa powers sector, sa civil society, sa business, kinakausap natin. Then we also talk with communities doon sa local, sa grassroots. Nakikipag-usap tayo at kinukuha natin yung kanilang mga opinion, yung kanilang yung mga karanasan, yung kanilang mga hinaing, at ito ay ginagamit natin para sa ating advokasya, sa pakikipag-usap dun sa mga gumagawa ng batas at saka dun sa mga nagpapatupad ng batas. At syempre, ang pangunahing layunin nito is to promote yung consumer welfare and rights, consumer welfare rights, yung mga karapatan natin at yung mga kagalingan ng mga consumer na gumagamit ng kuryente. At yan, siguro ikaw, Nick, familiar ka rin sa kung ano yung ginagawa ng Kuryente.org bilang isa sa mga board members, So, tingin ko, mas marami kang impormasyon pa na nalalaman. Pero, particular dito sa IPIRA ba ang pag-uusapan natin? Oo, mamaya pag-uusapan natin ng IPIRA, pag-uusapan din natin yung mga research na banggit mo nga, na bumaba kayo sa mga grassroots, nag-interview kayo ng mga consumers. So yun yung ating pag-uusapan mamaya. At paano pumili ng ating mga leaders itong susunod na midterm election dahil nagkaroon nga rin ng press conference ang Kuryente.org. Pero bago lahat, para sa ating mga nanonood mula Luzon, Visayas at Mindanao, meron tayong mga pare volunteers nationwide. So para maintindihan nila, ano nga ba ang dahilan ng pagkatatag ng Kuryente.org? At ano yung mga issue sa sektor ng enerhiya ang nais niyong tugunan? Okay.
Yung kuryente.org siya ay sumulpot dahil mayroong pangangailangan out of necessity. Dahil naririyan yung malaking problema natin sa supply at sa usapin ng affordability ng kuryente. Kaya at dahil sa ganitong sitwasyon ay nagkakaroon ng malaking problema yung mga mamamayan, yung mga consumers. Ako, remember Nick, dito sa bansa natin, napakalakas ng tama ng sweldo ng mga manggagawa at ng mga karaniwang mga empleyado. Ibig sabihin na malakas ang tama. Talagang ang bagal tumaas ng kanilang Sahod. income, di ba? Mabagal, mahirap. Hindi naman natin sinasabing ang tanging solution is pataasin mo yung sweldo. Pero malaki kasi yung kinalaman ng income mo para makamit mo yung mga basic na mga pangangailangan. At isa sa mga basic na pangangailangan natin ay kuryente. Napakahalagang input nito sa ating mga households. Di ba? Ano na yung magiging kakahinatnan ng ating mga estudyante, ng mga preparasyon bago tayo pumasok sa opisina, bago tayo pumasok sa pabrika, bago tayo pumasok sa mga sa ating mga negosyo, sa ating mga livelihood. So, at ano na rin yung mga paghihirap na aabuti ng ating mga kababaihan, na mga kadalasan sila yung naiiwan doon sa mga household na mga gawain na nangangailangan ng supply ng kuryente. Ngayon, kung pupugak-pugak yung supply ng kuryente natin, lagi tayo magkakaroon ng red and yellow alert sa panahon ng tag-init, na kailangan natin yung kuryente, at napakataas pa, nasaan yung hustisya dito? So, tingin ko malaki ang usapin ng affordability and security sa usapin ng energy justice. At tandaan ninyo mga consumers na nanonood sa atin ngayon, ng mga viewers ng ng Power Talks, matagal na tayong nagsasuffer sa inhustisya sa usapin ng enerhiya. Ang pangako sa atin ng IPIRA ay magkaroon ng affordable and reliable supply of electricity, kaya ito ay sinabatas. At ngayon ay 2 dekada na ang nakalipas. At nananawagan ngayon si PBBM at 10 ng kanyang mga alyado na babaguhin yung IPIRA sa context na muli nating papababahin ng kuryente. So, di ba, ang redundant uulitin natin yung ipinangako nyo sa amin dati ay uulitin natin. So, sige Nick, baka may tanong ka pero ginaganahan ako magkwento Oo. So, kung titignan natin na tama naman yung nabanggit mo na yun talaga ang the framers of the IPIRA, ang pinapangako niya back then is pababain ang presyo ng kuryente at magkaroon ng reliable na supply. Pero kung titignan natin dun sa mula nung ginawa yung IPIRA ng 2001 hanggang ngayon 2025 na, pataas ng pataas ang presyo ng kuryente at saka unreliable yung supply. Since 2014, meron tayong yellow and red alert. At ito nga na naman, nag-declare na naman si NGCP ng red and yellow alert. At maaasahan natin na itong parating na naman, itong summer months natin, sigurado marami na naman tayong mga red and yellow alert. Pero ngayon, Bas, ano nga ba yung pangunahing issue o proyekto nyo ngayon na tinututukan mo dyan sa kuryente.org? Okay. Nagsara na yung Congress kasi alam mo na pipili na tayo ng mga bagong set of leaders natin no? Pipili na tayo ng mga bagong sana preskong mga mambabatas particularly At saka siyempre doon din sa local. So bago magsara ay involve yung kuryente.org sa proseso na nangyayari diyan sa House of Representatives sa pangunguna na Committee on Energy, no? Naging part tayo ng technical working group at naging aktibo tayo at sinubaybayan natin yung process. Siguro sa pinakamaiksing paraan lang ang isa sa layunin nga nun is pababain yung kuryente at ang solution o yung formula na nakikita ng mga mambabatas na naroroon tsaka yung mga key stakeholders na naroroon na dumadalo sa pangunguna rin siyempre ng regulators na nandun yung ERC at nandun din yung DOE, nandun yung NGCP, nandun yung iba pa mga private players na naroroon. Ang nakikita is palakasin yung kapasidad ng ERC
para makatugon ito sa challenges ng kanilang mga trabaho. Kasi ang daming mga request, daming mga cases, daming mga iba't ibang mga kailangan na ma-accomplish ng ERC on time para magkaroon tayo ng maayos na supply na presyo ng kuryente. Yun ang context. So ibig sabihin para mapabilis, para mapalakas ang kapasidad ng ERC, re-restructure ito at dadagdagan ito ng dagdag ng resources. So, dagdagan yung kanilang powers at meron silang ngipin para implement yung kanilang mandate. Yes, meron pa lang pinag-uusapan dyan na at sa local level, parang nakalimutan ko, sorry Nick, yung siguro to follow na lang yung data, no? Na parang pag halagang 5 million yata, pwede nang desisyonan sa local level nung ERC, hindi na itataas. At para i-convene pa yung mga commissioners. In that way, mapapabilis yung mga decision making. Yung 5 million na nag-discuss mo, kapag 5 million yung amount ng mga yung involved na mga infrastructure, siguro yung mga additional equipment, yung sa CapEx. So, pwede na siyang desisyonan sa regional level ng ERC. Okay. Hindi na siya itataas. Pero hindi ako sure, Nick, doon sa value, sa figure. Nakalimutan ko na medyo. Pagka meron yung data, i-share na rin natin sa ating mga pages para ma-inform din yung ating mga consumers. Right. So ngayon, usapan naman natin si Kuryentito. Yan. Maraming mga excited na makilala si Kuryentito Bas. Sa'yo na, Bas, ano ang dahilan? Yes. Hindi, dadagdagan ko lang, yung sa Congress yun. At yun yung gusto yun yung direction nung amendment. Nung amendment process. So, ang gagawin ng amendment is to restructure yung Energy Regulatory Commission, additional commissioners para sa lakas paggawa, tapos additional na mga technical experts at additional siyempre na resources, kasama na doon yung pagbibigay sa kanila ng limited fiscal autonomy. So, yun Nick. Di bali Bas, later on, pag-usapan din natin yung sa IPIRA, no? Let's talk further kung ano yung mga nangyari, kumusta yung experience mo, no, as we move on dito sa ating podcast, no, para babalikan natin yung nababanggit mo about increasing the powers of ERC. Pero before we go there, maraming excited makilala si Kuryentito Bas, no. Sino nga ba si Kuryentito Bas at ano ang dahilan kung bakit naudyok ka na maging tagapagtaguyod ng karapatan ng mga consumers sa sektor ng enerhiya, din sa sinasabi mong energy justice? Okay. Katulad nyo lang din naman ako na karaniwang consumer. Pare-pareho tayo na siguro meron tayong common experience. Malamang ang common experience natin sa kuryente is yun. Maliban kung hindi ka nag-a-agree na mahal yung kuryente at hindi mo iniinda. So, ibang kwento yon. Pero doon sa mayorya ng mga nakasubscribe kay Meralco, na pagkaalam ko around 7 million yung nakasubscribe kay Meralco, malaking porsyento niyan ay karaniwang consumer na yun, basic yung income na mababa, tapos nagsasuffer dun sa mga mataas na bilihin. Nandun tayo. Ngayon, siyempre dahil alam naman natin na mahalaga yung kuryente sa papel ng buhay natin, dapat natin siyang intindihin eh. Hindi pa pwedeng tayo magrereklamo lang na mahal yung kuryente. Tama. Well, iniinda talaga natin, talagang mahal ako. Hindi na ako makikipagtalo pa kasi may data naman tayo dyan. No? Ayon nga dun sa Ibon, tsaka doon sa pinablis din to ng PCIJ ba yan? Tapos mayroon din yung PIDS, no, na mga pinapublish na relatively mahal pa rin naman yung kuryente talaga natin, no? Compare doon sa ibang mga karating na bansa natin sa Southeast Asia. So, at yun nga, ulit-ulitin natin, tapos mabagal yung pagtas ng ating presyo, tapos mabilis yung inflation rate, ano. So talagang iindahin natin. At
Unfortunately, wala tayong nakikitang concrete na mga steps sa part ng gobyerno para pababain yung presyo ng kuryente para man lang ma-alleviate yung ating paghihirap na ilang dekada na nating binabalikan. So, Mm. bata ka man, estudyante ka man, senior citizen ka man, kababaihan ka man, LGBTQ ka man, nararanasan mo itong ganito. So, nagkataon lang siguro, baka mas madaldal ako sa inyo, kaya ako punta dito. Ah, Kapal yung mukha, na hanap doon sa mga, ano, no, sa mga ibang players, sa mga ibang stakeholders, para ipaalaala yung problema ng nakakaraming consumers. So, oo. so, So, kamusta naman ang iyong karanasan bilang isang energy justice advocate? At ano sa tingin mo ang pinakamalaking hamon na iyong kinaharap sa iyong advokasya? ang tingin, maganda yung tanong mo ni kasi ito hindi masyado na pagkikwentuhan din eh. Kahit hindi ko rin masyado naririnig ito doon sa ilang mga consumer groups, ano, na paano natin ipoposisyon yung agenda ng mga consumers sa gitna, sa kasagsagan ng mga kampanya ng pagtutulak ng renewable energy. Mhm. Isang malaking challenge yan eh, kasi lalong-lalo na karamihan sa mga nagtatanggol ng karapatan ng mga maliliit na sectors ay nandoon sa may mga civil society organizations. At sila yung may hasa sa mga ganyan, sila yung mga skilled sa ganyan eh. Sila yung Yes. may mga mayaman na karanasan sa gawain ng kampanya para ipagtanggol yung karapatan ng mga maralita ng mga maliliit na sektor. Oo. Unfortunately, hindi lumalabas doon yung agenda o yung interest ng mga consumers, particularly doon sa mga nagtutulak ng 100% RE. Wala akong against dyan, Nick, ha? Baka ma-misinterpret tayo ng ibang mga kasama natin. Kasi laging ganun eh. Tapos minsan napapag-isipan pa na pro-cool ako. No? Ang pro-cool ay si President Escudero. Sinabi niya nang mismo yun doon sa sa kapihan sa Senado. Binanggit niya mismo ang solution para mapamura yung kuryente is to build more coal plants. O di ba kasi yung pro-coal? Yung Oo. ang hinahanap ko, ano yung pangako ng RE para mapamura yung presyo ng kuryente. Yes. Kasi hindi ako nag-aari ako kasamang Nikki. Meron akong 700 watts na solar setup dito sa bahay. Ginagawa ko yung DIY yun. Hindi ako I mean, sinasabi ko yun kasi naniniwala ako na meron talagang struggle para sa krisis sa klima. At ginagawa ko yung aking papel. Ginagawa ko yung aking role. Pero sa usapin ng hustisya sa enerhiya, pambihira naman eh. Gustong-gusto natin magkaroon ng RE tapos sa amin yung ipapasa mga maliliit na consumers yung charges, yung cost. Tapos, mahal pa yung presyo ng kuryente. Tapos mahal pa yung presyo ng mga basic na bilihin. Nasaan ang hustisya? Oo nga. Tingin ko medyo, Nick, na nagiging struggle ko minsan pag nag-engage ako doon sa ibang mga kapwa natin sa civil society organizations at saka nandoon sa mga consumer groups. Agree ako naman dun sa nabanggit mo nga, Bas, na minsan, marami talaga nagsusulong ng 100% RE. And katulad mo, ako rin naman, I have nothing against 100% RE. Ang question ko lang is, are we ready for 100% RE sa ngayon? Now, if kaya naman na mag 100% RE at kaya nilang tapatan yung presyo ng kuryente, ganun din kababa, why not? Let's have 100% RE. But so far, wala pa kasing data, wala pa ring research that 100% RE would actually bring down the cost of power. So, yun din, no, nakakalungkot rin isipin na maraming mga stranded power dun sa Mindanao nung Congress hearing na i-present nga ni Sharon Garin from the DOE that dahil sa mga unfinished projects ni NGCP at dahil sa mga walang mga transmission lines, marami tayong mga stranded RE power in Mindanao na makakatulong sana hindi lang sa Mindanao pero kundi sa Visayas at Luzon. So kung titignan natin, the problem with RE, hindi lang naman yung pagbukas ng mga planta eh.
It's the total energy system from our regulators down to the sa power plants, ating NGCP, at yung ating mga utility distribution utilities, both private and mga electric cooperatives natin. So siguro, yes, we can achieve 100% RE, and I believe that that direction, darating tayo dyan. Yun nga lang, sa ngayon, kailangan din naman nating i-balance not only clean energy, but of course, the cost of power as well. Kasi nabanggit mo nga, Bas, kanina na hindi ganon kabilis tumaas ang sahod ng ating mga kababayan. And lalong-lalo na ngayon, Women's Month ngayon, no? So happy Women's Month sa lahat po ng ating mga kababaihan diyan, no? And usually sila yung nagma-manage ng mga pera, mga gastusin sa loob ng bahay. At yung nakausap naming nanay in Batangas, nabanggit niya na sobrang laki ng binabayad niya sa kuryente na instead na pambili sana niya ng additional na bigas, pambili ng ulam o pambili sana ng gamot, no, napupunta sa bayad ng kuryente. So, true enough, 100% RE, we support it. Pero more than that, for now, siguro ang kailangan natin is balance energy mix. No? Ayun. Kaya agree ako dun sa nabanggit mo kanina, Bas, na we hope na darating tayo doon, but for now, no, dito muna tayo sa balance. Yan. Ngayon, with that said, ngayon natin himay-himayin yung experience ni Coryentito sa Congress doon sa ating IPIRA. So one of the biggest discussions right now in the energy sector is the amendment of the IPIRA, or the Electric Power Industry Reform Act ng 2001. At naintindihan ko ng Kuryente.org ay kasama sa TWG, or ang Technical Working Group for the IPIRA Amendment. Paano lumahok ang Kuryente.org sa TWG ng IPIRA Amendments, Bas? At ano ang pangunahing issue ng mga consumer na inyong inilaban sa mga diskusyon ng ating TWG? Itong namang connection sa Congress is naman ako na lang naman ito doon sa previous na mga nagtatrabaho sa Kuryente.org like you. Mhm. So, I mean, tinuloy-tuloy ko na lang yung kung ano na yung ginagawa pa ng mga predecessors ko. So, pero ako, kung ano yung dala ng Kuryente.org doon sa House of Representatives ay based ito kung ano yung mandate ng Kuryente. Mhm. Ang ano lang, consistent lang ako doon dahil basic naman ang hinahanap natin ngayon sa nating mga consumers eh. Paano sa eksakto talaga papababain yung kuryente? Kasi maraming politiko, ito ngayon, election season, campaign, panahon ng kampanya. Lahat, maraming mga sinasabi na pababain yung kuryente. May mga tumatakbong party list para pababain yung kuryente. Diba? Yung ERC nga, pinag-usapan na natin kanina, yung Congress, ang nakita nilang paraan is palakasin yung ERC para mapababa yung kuryente. And siguro true kay Senate President lang naman ito. Kasi parang hindi naman opisyal na lumabas ito na posisyon ng Senate na para bumaba yung kuryente is mag-construct more power plants, coal plants particularly. Pero yan lahat, tingin ko may pagka-motherhood yan eh. Siguro mga strategic na mga solutions yan. Pero ang kailangan na natin ngayong hanapin, yung 5 piso mo, bawasan mo ng piso ng 2 piso. In that way, makikita natin talaga nagmura. Oo, yung actual talaga na solution. No? May compute naman tayo eh. Hawakan natin yung lahat ng mga electricity bills natin doon at identify natin doon yung iba't ibang klase ng mga charges na meron tayo. Ang pinakamalaki yung generation, 60%. Meron tayong idea ng presumption of regularity ba to? Lagi ko itong naririnig sa mga news eh. No? Ang hirap naman na akusahan mo yung ERC na gumagawa sila ng kalokohan nila. Di kasuhan natin yung ERC. Anyway, kaka-reinstall lang naman ni Madam Di Malanto eh. Dahil siguro may mga complaints against her. Ang point ko, kung ano man yung mga approved charges doon sa may sa 60 na yun, dumaan yun sa ERC.
At kung yan ay in-approve ni ERC, makatarungan yan kasi dumaan yan sa batas eh. Fair ba yun o hindi? Hindi ko alam. Pero kung nasa batas yan, fair yan. Pero pag mahal yan, unfair sa akin yan. Nagigets mo ko, Nick? Pero ang Yes, hirap yes. magbabato ka ng akusasyon kagad na baka may mga collab. Oo. Kung wala namang ebidensya. Rule of law to eh. Di kasuhan natin. Kasuhan yun. Ang patunayan natin na meron. Hindi ko pinagtatanggol yung ERC dito kasi nandun ako sa system eh. Ito yung nakikita ko na system eh. At ngayon yung pinasa kayang kamay na bawasan ng Congress ng mga presyo, yung 10% na taxes and other charges doon sa bill. Yun, walang angalan yun. Pwede nilang i-legislate, pwede nilang posisyonan na wag na nating singilin sa fit-all tariff yung mga consumers. Wag na natin singilin sa universal charge. Charges. Bawasan natin yung 12% o IBAT. Bawasan natin yung system loss. Diba? I mean, tanggalin natin yung pass-through. Yes, yes. Diba tingin ko concrete yun eh. And may concrete na mga proposals din yung ibang mga consumer advocates. Yun yung lagi ko naririnig na alisin yung pass-through. Siguro yun yung pinaka sweeping na statement na konkreto rin naman. Tanggalin mo yung pass-through. Pero yung under KO ba, sa'yo, nung sumama ka dun sa discussion, anong specific na amendment na itinulak ni Kuryentito Bas o ni Kuryente.org? Yung amendment process kasi na complete, yung completed na under technical working group no na tayo, ay nandun pa lang sa provision ng ERC. Restructuring kasi magkakaroon pa ng another process para doon sa generation, sa transmission, pang usapin. Pero ito, particular lang to sa ERC. At ako, ang idiniin ko rito, Nick, yung consumers' participation. Consumers' participation. Nasaan kaming mga consumers, wag nyo naman kaming i-reduce lang na mga bunch of people na nagre-reklamo. Part naman ng karapatan namin na magreklamo at part namin na to be heard. At, yes. Siguro, parang mali siguro yung pagkakaintindi nila. Hindi naman natin masasabi na laging reklamo. It's more of the clarification. No? Gusto lang natin na maliliwanagan. No? Dito sa ating katanungan, nagtanong ka lang, reklamo agad. Grabe naman sila. Di ba? Wag naman ganon. Di ba? Tayo naman ay naghahanap lang ng kasagutan kasi syempre lahat naman tayo naghihirap para magkaroon ng sahod, lumalaban ng patas at nabanggit mo nga, hindi naman talaga ganun kataas ang sahod eh. So, as much as possible, gusto sana natin i-maximize every centavo na ginagastos natin. Kaya may mga katunungan tayo. Kuryentito ba, sa palagay mo ba, sapat ang naging representasyon ng mga consumer sa technical working group discussion? O sa tingin mo mas kailangan pang palakasin ang boses ng consumers at ng publiko sa paggawa ng posisyon sa enerhiya na sana mas marami tayong mga consumer group sa technical working group? Tingin ko sobrang hindi. Kung ako ang tatanungin kung Kuryente.org, ang isa sa dapat nating may konsidera ay yung institutionalization ng consumers' participation doon sa iba't ibang process ng energy sector. Hindi naman, may papel tayo sa development ng energy plan ng Pilipinas. Kasi part tayo nun eh. Kaya nga may power sector kasi mayroong consumer eh. At isang mahalagang parte tayo. Although hindi tayo yung technical aspect. Kasi tayo yung taga-bili, tayo yung taga-consume eh. Pero mas mapapaunlad yung power sector at mas mapapaunlad yung services sa electricity kung maririnig yung mga pangangailangan ng consumer sectors na siya sa isang dahilan kung bakit nag-exist itong power sector. Yes, tama. At yun, katulad dun sa technical working group, sana they could have at least 3 to 5 na mga consumer groups or consumer representatives. Maybe we could have representatives ng mga consumers from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasi magkakaiba rin naman yung
ating mga experience, iba ang sitwasyon sa Mindanao, iba ang sitwasyon ng Visayas, iba rin ang sitwasyon ng Luzon. At minsan kung anong sitwasyon sa NCR, hindi rin yon ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng Luzon. So, kaya under pare, yun yung sinasabi namin na invite us because we have coordinators in Luzon, Visayas, and Mindanao. Or at least man lang, invite yung mga consumer groups na mga kapatid natin na nandun sa Mindanao and Visayas para magkaroon din sila ng boses nila. Kasi we're talking about the IPIRA amendment. We're talking about amending a law that would affect the energy sector not only 3 to 5 years, but it might be affecting the energy sector ng 15 to 30 years. Nakawawa naman yung ating mga consumers at kapatid na nasa Visayas, Mindanao kung hindi natin din sila mapapakinggan, no? So, kung sa tingin mo babasa itong mga ginawa ninyo na amendment dito sa IPIRA, kung hindi ito maisusulong ang mga reforma na pinupose natin, ano ang maaaring maging epekto nito sa consumer at sa susunod na taon? Nick, bago ko puntahan yun, ang doon sa inabot ng pagtutulak natin para doon sa consumers participation, ang naipasa natin doon sa batas na nag-agree yung committee, yung technical working group, is yung creation lang ng mga avenues para sa mga consumers. Sa mga platforms. Sa ni ERC. Ganun lang yung inabot. Siyempre, hindi ako satisfied doon kasi kaya lang ang problema, baka kasi ang maging implication is ako'y naghahanap ng baka nagtutulak ng nagbubuhat ng sariling bangko kasi baka ang maging interpretation is parang gusto nyo bang magkaroon ng isang consumer commissioner na mula sa consumer na upo dito sa ERC. So baka ma-misinterpret kasi na ganoon eh. Pero yung ganun kasing pattern ng proposed law na ang sinasabi is mag-create yung ERC. So tingin ko hindi pa rin independent yung participation ni consumer, So si consumer pa rin ay nandun pa rin siya sa kung ano yung nandoon sa sinasabi ng limit sa kapangyarihan ng ERC. Sana dapat may pagka-independent yung like siguro tama Energy Council siguro na doon nagkikita-kita yung iba't ibang stakeholders. Although ang binigay sa akin na assignment ng technical working group is to submit list of consumers organizations na i-involve nila doon sa process. Ayun, at least merong ganun. Kasi sa ngayon, kawawa tayo mga consumer groups kasi we are merely for public consultation. So sa ngayon, ang powers lang talaga ng consumer ay sumama ng public consultation. Pero minsan kasi sa public consultation, kahit nagsubmit na tayo ng ating mga position papers, after naman ng public consultation, at times hindi rin nakikita yung mga reforma at even yung mga sagot sa katanungan natin after public consultation. Parang ang nangyayari is nagkakaroon lang ng public consultation dahil ito ay isang requirement, bago nila aprubahan yung mga policies nila. But maganda yung bus, at least magkakaroon tayo ng mga additional avenues, additional na mga platforms and channels kung saan mapapakinggan ng boses ng ating mga consumers. Yan. At salamat, Coryentito Bas, sa pagpresenta. Nakonsulta ka na, gusto mo masusunod ka pa eh. Grabe naman sila, no? Pag-usapan naman natin ngayon, Bas, yung inyong mga research at yung mga nakausap ninyo on electric cooperatives. So I believe that Corriente.org has been conducting research on the performance of electric cooperatives, mga iba't ibang mga ECs. So pag-usapan natin yun, maaari mo bang ipaliwanag ang isinigawang pagsasaliksik o interview ng Corriente.org tungkol sa performance ng mga electric cooperatives at anong mga pangunahing aspeto na inyong sinuri? Itong linawin lang natin sa mga viewers, baka maghanap ito kasi ng mga official document o mga research output na ginawa natin. Hindi naman ito formal research. Yung ginawa natin ito sa purpose sana ito ng pagkuha ng pulso consumers
through doon sa series of interviews, tapos inedit, tapos tsaka naman siya in-upload para din doon sa awareness ng mga consumers natin. In-upload siya doon sa FB page. No, ang nangyari is yung typical na pakikipagkwentuhan natin doon sa mga consumers, ano yung kanilang mga karanasan sa usapin ng kuryente sa kanilang mga lokalidad. Yung mga, by the way, yung mga pinuntahan nating areas ay yung mga nearby provinces lang naman dito sa NCR, like Batangas, Laguna, Quezon, and Nueva Ecija. Tapos yun, iba't ibang mga municipalities dun yung pinuntahan natin, tinagos natin, at yun, freely nakipagkwentuhan tayo dun sa mga willing na mga consumers na makipag-interact sa atin. At hindi lang mga independent o mga individuals at household consumers, meron din tayong kinausap sa health sector, meron tayong kinausap sa LGU, at yun, sa local tsaka sa barangay, sa municipal, at meron tayong business sector na kinausap. Yes. So kung iisa-isahin natin, meron tayo dyan sa FB page nung kuryente.org. Ano? Pero sige, baka kung may specific na tanong ka lang, Nick, pwede namang ano yung common na sinasabi or nabanggit sa'yo, na kwento sa'yo ng ating consumers tungkol sa serbisyong natatanggap nila mula sa kanilang electric cooperatives? Ano yung pinakamalaking reklamo? Yes, yung pinakamalaking reklamo yung mahal na presyo. At ito'y magkakambal mahal na presyo at insufficient ang supply. Yun yung laging magkakambal na tumalabas doon sa mga complaints, sa mga reklamo ng mga consumers. At yun, kasabay pa nun, ito'y sa personal ko na napagtingin, yung kakulangan din doon sa information tungkol doon sa power sector. Pero siguro ihuli na natin ng konti dahil yung pinaka-main talaga is yung affordability and security na directly nakaka-apekto doon sa household, sa performance ng LGU, sa kanilang public service, at doon sa sustainability ng mga businesses. Oo. Ano naman yung kung kahit bawat sektor gawin natin, ano ang epekto ngayon nitong affordability at yung nababanggit mo na insufficient supply or sustainability? Anong epekto nito sa household? Number 1, number 2 sa business, at number 3 sa LGU. So siguro unahin natin sa nakausap nyo bilang mga consumers ng household yan, tama no? May household. So anong epekto nun? And then dun sa nabanggit mo kanina, business sector, ano naman ang epekto nito sa business sector? And then number 3 is how about sa LGU? Anong effect niya? Sa household, yung pinaka-typical na pagka tinanong ko kung namamahalan siya at pag sumagot ng mahal, itatanong mo kung bakit, kung paano, hindi niya na masusustain So, ang nagiging basis niya ng pag-share nung nagmahal is hindi naman nagbago yung aking mga ginagamit na kuryente. Kung i-compare ito last month, tapos compare dun sa month ngayon, bakit nagmahal pero hindi naman nagbago, di ba? So, siyempre, hindi yun, kumbaga, technically, hindi mo paano yun? Paano ka maniniwala ron, di ba? So, pero generally, yung trend na sinasabi niya, tumataas. Generally, tumataas. Dati ganito lang, tapos tumataas. Siguro kung conscious siya doon, tinitingnan niya per kilowatt hour, tapos ano yung mga charges, nababantayan niya siguro kung ano yung mga ina-approve ng ERC, ng mga additional charges, di ba? Ano yung tumataas doon sa transmission, magkakaroon siya ng basis. Pero siyempre, hindi ko ina-expect na yung karaniwang consumer ganun sumagot Yes. It's yung nararamdaman niya na doon na trend sa kabuang binabayaran niya monthly. Pero ako, I agree. Kasi kung gagamitin ko naman yung sistema ko na ganun, tumataas din naman talaga. Kasi meron approve talaga ng mga additional charges. Ngayon, yun, talagang angal sila ron. Tulad ng sinabi mo kanina, iikot yung puwet nila para pagkasahin yung budget nila to accommodate increases. Diba? Yun yung magiging kasabay nun. Pero, hindi doon natatapos yung problema Ang mahalan mo na nga sumingil,
regular pa yung brownout. So, Oo. yun yung mas komplikadong problema na kakaharapin niya, mainit sa bahay, lalong-lalo na dito ngayon, tapos paggagawa ng assignment yung mga bata, hindi malaman kung saan pupunta, tapos siyempre yung preparasyon para dun sa pagpasok sa trabaho ng mga household members, etc., ay naapektuhan hanggang iba pa so sa household yun. Sige, sa business sector talagang angal sila kasi yung particularly dun sa Padre Burgos, kailangan niyang itigil na yung kanyang ice creaman. Kasi matutunaw eh. Sa bagay, ubos naman kagad, di ba? Kasi tunaw eh. Padre Burgos, that's in Batangas, no? In Quezon. Quezon. Yung wala kaming nakausap na business sector sa mababang pulo na tatlong probinsya tatlong bayan yung napuntahan namin dun sa Batangas eh. Pero ang doon yung barangay and yung mga teachers. Yung sa mga teachers talaga pagka na-brown out, talagang cut yung klase nila. Tapos meron silang mga session na tawag dito yung naka-online, cut din yung kanilang session kasi nag-brown out. Tapos pag bumira yung kuryente, bumira yung brownout, apektado rin yung tubig nila. Sa Quezon, kapatid, gaano katagal pag nag-brown out usually? Oops, medyo nawala ulit yung net mo. Sound check. Sounds. Yan, may sound, may audio. Okay tayo sa audio. Sa video lang tayo medyo... Hello. Net please. Yon. Welcome back, Nas. Ayan. Kaya dito, gaano katagal ang brownout? Kasi in some areas in Mindanao, tumatagal as 14 hours. No? So, how about dun sa mga nakausap nyo, nabanggit mo nga in Batangas, Quezon, Laguna, no? And in Nueva Ecija, gaano katagal usually pag nagka-brownout? Iba-iba, Nick, merong tumatagal ng 6 hours, may tumatagal na 8 hours, merong ilang minuto lang, depende. Pero yung Quezon kasi, yung inabutan namin parang merong mga maintenance na ginagawa yung Quezalco. So parang every 2 days yata, merong naka-schedule sila na brownout na tumatagal ng 2 to 4 hours. Pero okay lang naman tayo doon, at least kung scheduled yan, merong abiso. So nakakapaghanda yung ating mga consumers, no? Ang mahirap dyan is dun sa unscheduled na nabiglaan na lang. Pero Nick, tumira ako dun, I stayed there for 4 years eh. Talagang yung labas doon sa mga scheduled maintenance, talagang yung insidente ng brownout talagang matindi. Matindi talaga. Pag konting hangin, konting sama ng panahon, mag-iiba na yung supply ng kuryente. So, tapos madalas na talagang kukurap-kurap na talaga siya. Talagang from time to time mamamatay siya. So, nasira pa yung PC ko ron dahil sa nakurap. So, yun, at okay yun eh, na may ganun kang scheduled maintenance, pero yung ganung regular na pangyayari. So talagang hindi, although naghahanap ako sa kanila ng data, kasi kahit ako gusto ko, yung sa computer, pwede mo sabihin na corrupt kasi laging namamatay yung power. Biglang magsa-shutdown, na corrupt yung storage mo. Pero yung kiniklaim din kasi ng mga consumer sa Quezon and even sa Laguna, marami silang appliances na nasisira dahil daw doon sa ganong power surges. Oo. Kahit sa Nueva Ecija, meron din silang ganong mga kiniklaim. Ito sa household level ito. Ang dami na namin nasirang ref, ang dami na namin nasirang TV dahil sa ganyan. Oo. So, ano sa tingin mo, Bas, bakit merong mga electric cooperatives na tila hindi epektibo ang kanilang operasyon? Ito ba ay dahil sa mismanagement, lumang pasilidad, korupsyon, o ano ang tingin mo sa dahilan? Unahin natin dito muna tayo sa Quezon, then lipat tayo ng Batangas and Laguna, and then Nueva Ecija, nung sa nabanggit na pag-researchan nyo o interviewan nyo. Nick, baka ikaw yung may data dito ha? Kasi wala. Pero syempre kailangan natin malaman din doon sa pananaw ni Kuryentito, Bas. Pero based dun sa mga consumers, kasi ang isa sa pinakatingin ko mahalagang dapat na ma-highlight yung interview namin sa LGU ng Padre Burgos.
yung sinabi ng municipal administrator na naapektuhan seriously yung kanilang economy dahil dito sa masamang supply ng kuryente. So, maraming mga transactions, maraming mga applications sa kanilang opisina, yung mga pagbibigay ng permit, iba yung licensing, tapos yung mga operations sa mga business nila, talagang nadi-disrupt sa panahon ng yung ganitong incompetence ng Diselco. Ilang beses, kasi LGU siya eh. So tinatanong niya sa LGU, tinatanong niya sa Queselco, ang isinasagot yung problema ng NGCP, problema ng yung sa supply. Yes. Ayun yung sinasabi na nakatwiran sa kanila according to sa municipal. Usually ganyan naman, nagsisisihan sila eh. Sabi nila kasalanan ni NGCP, tapos sasabihin ni NGCP, hindi, kasalanan niya ni distribution utility. Nabanggit mo, tama rin, no? Tayo rin sa pare, tayo ay nakapag-conduct din ng interviews at research dito naman sa area ng Batangas. At nakakalungkot no na nalaman natin mula sa ating mga consumers and from different sectors, from the business sector, religious sector, academe, and even the LGU na ating in-interview, no, na same din yung kanilang economy bumabagsak. Ang brownout in Batangas in Batelec 1 and Batelec 2, no, ay umaabot mula 4 hours hanggang 14 hours. Ang nakakalungkot dito, sabi ng isang negosyante, pag nag-brownout, hindi namin alam kung kailan babalik. Meron daw silang GC. Merong GC na Viber na kasama yung mga negosyante doon, tapos doon nagte-text si Batelec 1 and 2. The problem is, kung ikaw negosyante ka, nag-brownout ng alas 10, hindi mo alam kung kailan yan babalik. So ngayon, kung 2 oras na, hindi pa rin bumabalik ang ilaw, pag nag-alas 12 na, ang gagawin mo, papauwin mo na yung mga tao mo. Para at least, ang babayaran mo, half day lang. Kasi kung pinabot mo yan ng 1:00, alas 2, ay kailangan mong bayaran yung whole day na sahod ng tao. Kahit na wala silang ginagawa o walang operasyon sa planta, kasi nga walang kuryente. So yun yung isang challenge ng mga negosyante in Batangas. Yung sa mga household naman, ang naging problem is lalong-lalo na mga may pasyente sa loob ng bahay. Kasi sobrang init ng panahon, wala silang electric fan, wala man silang magamit na hangin, sabihin natin. Kawawa yung mga merong in-house na pasyente. Meron din tayong nakuusap no na consumer na bumili siya ng instead na magkakaroon ng oxygen tank, bumili sila ng concentrator, oxygen concentrator. So, para makamula sa oxygen, hindi sila bili-bili ng oxygen tank, no? Oxygen concentrator ang binili nila kasi meron silang pasyente na may problema sa baga. So ngayon, unfortunately, it is run by electricity. So kung nagka-brownout, hindi rin nila magamit, no? And yung nabanggit mo kanina, yung bigla-bigla ang mag-brownout, biglang mag-on, o yung mga power surges na mga to. Ito yung medyo marami rin in Batangas, no? Yung power surges na kapag nag-surge, pumitik lang siya, 5 seconds, 10 seconds, pumitik ang ilaw, tapos bumalik ulit. O yung nabanggit mo kanina na kumukurap-kurap, no? Nasisira yung ating mga appliances. Pag nasira yung appliances, hindi naman daw binabayaran ni Batelec 1 or 2 kung yung ref nila ay nasira, yung TV nila nasira. So ito rin naman yung mostly na mga problems na nakita natin. And sobrang tagal na. I mean, they have been operating in Batangas for so long, kaya maraming mga taga Batangas na nagsasabi, bakit si Laguna, run by Meralco, mas maganda. Mas mura pa ang kuryente doon. So maraming mga clamoring na sana pumasok na mga ibang players at palitan nga daw si Batelec 1 and 2. Kasi kino-compare nila si Batelec 1 and 2 kay Meralco in Batangas at kay Lima Enerzone, which is also powering yung some areas in Batangas and yung Lima Park, kung saan mas murang kuryente, mas stable ang kuryente, mas maganda.
So, kaya sinasabi nila, they're hoping na other players would come in. Pero yun, wala rin tayong data if Batilek 1 and 2 is really mismanaged or meron bang korupsyon o may ibang dahilan. Pero ang nakita kasi natin, lagi rin sila nagkakaroon ng scheduled maintenance. So, there's really a problem sa kanilang facilities, no? Sinubukan na rin natin na makipag-ugnayan kasi alam mo naman tayo, Bas, di ba, na sa atin naman always we're open sa lahat ng ideas, open tayo sa lahat ng mga opinion, collaborative solution ng gusto natin. Kaya ang una nating ginagawa ay makipag-ugnayan sa ating mga electric cooperative at makuha din yung kanilang insights, di ba? Kasi tayo naman collaborative solution ang gusto natin. Gusto natin ng solusyon. Hindi lang naman tayo puro reklamo. Baka akala kasi nila inaaway natin sila. Hindi po kami nang-aaway ni Coryentito Bas. Kami po ay naghahanap lang ng collaborative solution kung ano ang pinakamaganda para sa ating consumers. Ayun. So, nabanggit mo kanina, Coryentito Bas, regarding sa mga regulators natin. Ngayon, dito muna tayo sa electric cooperative. Sa tingin mo ba ang papel ng NEA sa pagpapatakbo ng electric cooperative ay sapat? O kailangan pa nilang mag-step up? Ano ba sa tingin mo na ginagawa ni NEA? Sa tingin mo ba sapat na yung kanilang trabaho? Hindi ko kasi masyadong kabisado yung performance ni NEA eh. Pero siyempre maraming angal. Ang mas medyo pinag-anuhan ko ng kaunti yung nature ng cooperative mismo. Kasi sa akin parang ang naiisip ko dahil medyo mas familiar ako doon sa kung paano yung cooperative operation under doon sa tawag dito development cooperative sa CDA, no? Cooperative Development Authority. So, doon medyo familiar ako kung paano magpatakbo ng negosyo yung mga small producers. Hindi, tingin ko malayo eh. Kasi kung sa nature ng cooperative, dapat tayo mga kliyente, kung miyembro din tayo, may decision making tayo doon. Ganun din ba yun nangyayari? Yes. Tama. Under NEA. Then kung part tayo noon, nagbabayad ako, nakakatanggap din ba ako doon ng dividendo? Dividendo. Din ba ako ng patronage refund? Tapos, makakaboto ba ako para litan yung mga board of directors ng cooperative? Kung ganun, tingin ko kasi nag-ooperate yung isang electric cooperative based doon sa universal principle ng cooperative. Tingin ko baka mas ma-maintain kasi kunyari ako bilang kliyente, bilang karaniwang consumer, na may-ari din pala ako ng utilities na yun. Kasi miyembro ako ng cooperative. Kasi yung cooperative, essentially private din siya. Yun yung binabanggit ko sa iyo before, Nick. Pero yung ownership ay hindi sa isang private, kundi sa isang pribadong individual, kundi nandun sa isang pribadong entity, yung corporation. Pero basically, yung kanyang structure sa loob is cooperativized. So tingin ko kung ganun yung magiging operation ng isang electric cooperative, baka mas maging maayos. Mas maging maayos. Although, hindi ko sinasabing formula yan kasi wala yata akong nakikitang model na yung parang yung CDA model na electric cooperative tumatakbo under that principle. No? Or baka ba may alam ka? So, ngayon naman with the Congress and Senate hearings, what they're trying to do now is to clarify, and I think isa yan na kasama sa amendment ng IPIRA, to clarify yung role ni NEA or yung ating National Electrification Administration at yung ating CDA o yung Cooperative Development Authority. Kasi sa ngayon, they have a choice whether mag-under sila ng CDA o mag-under sila ng NEA.
the mere fact na tinawag natin silang cooperative, they should be under the CDA. They should be registered by the CDA. Kasi nabanggit mo nga na ang tunay na nagmamay-ari ng isang electric cooperative ay yung ating mga member consumer owners at hindi dapat yan pagmamay-ari ng mga board of directors. Hindi porkit ikaw ang general manager ng electric cooperative, abay ikaw nang nagkahari-harian at ikaw na yung may-ari ng electric cooperative. No, so siguro sana yun lang ang maisip din ng mga iba na additional lang Nick, info kasi yes. Pag sinabi mong cooperative, ang boss diyan yung General Assembly. Exactly, yes. Ang boss, yung consumers, yung mga members, no. At yung GA, siya nga yung nagboboto kung sino yung papasok magiging magiging mga board directors 'di ba? At mga miyembro ay merong equal opportunity para mahalal bilang board of director. Yes. So, General Assembly is the highest power. At kung may mga decisions, it should be approved by the General Assembly. Yung problem natin kung minsan, kapag gano'n na General Assembly, mainit ang talakayan, no, which naging part ang pare sa mga ilang General Assembly, minsan nawawala yung diskusyon pag sinigaw na nila ang raffle. Pag sinigaw nila, raffle, gumanon ng lahat, wala na. Yung agenda nawawala. No? So nakakalungkot lang na yan ang katotohanan na nangyayari. No? Wala naman pagkakaiba yan ngayong eleksyon eh. Pag sumayaw na yung politiko, nagbudot na, nawawala na yung problema natin. Nawawala na yung essence. Nakakalimutan yung PhilHealth, nakakalimutan yung baha, nakakalimutan yung problema natin sa pabahay, nakakalimutan yung problema sa mataas na kuryente kasi sumayaw na si Bong Revilla eh. Ano naman mo? Mananalo ulit yan dahil sa budots. No? And napag-usapan natin yan. Just recently, ang Kuryente.org and pare collaborated for a press conference educating consumers on the importance of choosing leaders in the midterm elections. Yung mga tipong politiko sana na pipiliin natin ay yung may tamang puso, no, para sa mga electric consumers. Pag-usapan natin yun, Bas. Ano nga ba ang naging pangunahing mensahe ni Coryentito Bas nung press conference tungkol sa pagpili ng tamang leader na may malasakit sa mga consumers ng kuryente? Yan. Nick, tama. Yung butit na paalaala mo. Kasi yung hindi pa rin ako lalayo doon sa tatlong posisyon na hinihingi ng kuryente doon sa usapin ng representation. Unang-una kailangan magkaroon ng malinaw na proseso, yung batas, yung ating pamahalaan, kung paano maikukonsidera yung partisipasyon, yung meaningful participation ng mga consumers doon sa mga proseso. Kasi kalawa, yung pagpapababa ng kuryente. Paano sa eksakto ito? Yun yung lagi nating hinahanap eh. Paano magiging totoo yung pangarap natin na bababa na talaga yung presyo ng kuryente. Tapos yung ikatlo, yung kasiguruhan sa supply ng kuryente. Okay. Lagi na problema, taon-taon. Alam naman natin na may tag-init taon-taon eh. Ito yung mga hinahanap natin, yung mga leader o mga kumakandidato na dapat unang-una ay meron siyang puso para magtaguyod ng consumer representation, no? Pangalawa, para mapababa ang presyo ng kuryente, at pangatlo, yung kagustuhan rin niya for reliable energy. Pero sa tingin mo ba, meron ka ng napupusuan, Coryentito Bas, at masasabi mo na etong politiko na to ay isa sa mga alam ko na merong puso para sa mga consumers? Bago yan, Nick, gusto ko lang dagdagan yung tatlo na yun. Kulang yun eh. Meron pang dalawang dapat pala 5. Sorry. yung discount sa senior citizen, huwag nating kalimutan na talagang isa sa nahihirapang sektor natin yung senior citizen. Eh. Lalong-lalo na yung mga katulad natin karaniwang hirap. Dapat mataas yung dagdagan yung
yung yung Discount. discount na i-offer sa kanila at gawing friendly kung paano magre-rehistro, kung paano mag-enroll doon sa discount na yun para maging eligible ka. Oo, para ma-avail nila yung senior Ah, citizen. tas, Senior citizen na, pinapahirapan pa nila ng dami-daming proseso. okay, Di ba? oo. Online pa. Tapos yung single parents na no. No, Sa mga dapat solo parents. Oo. yung mga solo parents natin isama sila doon sa package ng discount na Mm. remember doon sa mga solo parents na ito 90% sa kanila ay mga kababaihan. Yes. So, Oo. dapat ito So, sige pero Nick. dun sa proposal mo, Bas, no, na yan, mga senior citizen discounts at itong ating mga solo parent discounts kung sakaling maaprubahan, sino magbabayad niyan? Will that be consumers? Kasi currently, sa ngayon, yung senior citizen discount, binabawas pa rin sa atin. Yan yung sinasabi ko, tinatanong ko na why is it a pass-on cost, yung senior citizen discount? Kasi dapat it should be shouldered by the company. Diba? Parang basic lang. Merong isang senior citizen kumain sa restaurant, hindi naman niya sasabihin ng restaurant na, yung mga hindi senior citizen dito, paghati-hatian nyo yung discount na binigay ko dun sa senior citizen. So, dito sa sinusulong mo, will it still follow the same process na it is passed on sa consumers? Kung kasama kasi dun sa pagbababa ng presyo yung pagtanggal ng pass-through, baka hindi na ganyan yung maging pattern. Pero honestly, Nick, wala pa akong detalye on that. Kung paano mo kukunin. Pero sa ngayon, tama ka, yung mga discounts na binibigay na yan is basically coming from, kinokollect din from consumers of gas. So, it's either kasi pwedeng sa subsidy ng gobyerno yan or doon sa mga kumpanya mismo. Kasi tama yung logic, nagbigay ng, actually, hindi kumpanya ang nagbigay ng discount. Sinubsidize natin. At hindi discount yun. Yun nga kasi, it is subsidized. It should be subsidized by the company. Kahit naman sabihin natin na hindi siya discount, ang terminology pa rin na ginamit natin is still a discount. And katulad ng 20% discount rin sa gamot at sa grocery at sa mga restaurants ng ating mga senior citizen, hindi naman ito pass on. It's also a privilege provided to them. Diba? Pero anong pagkakaiba nito dun sa electricity discount? It's still the same. It's also a subsidy. It's also a privilege that we're given to our senior citizens. And yun nga, sa ating solo parents or even sa mga PWD kung sakali man. Diba? Pero yun, we hope na this coming election. Nick, ang naiintindihan ko kasi, Nick, pag sinabing subsidy, ito ay support na nanggagaling sa government eh. Kaya mo siya sinabi na subsidy. Mm-hmm. Anyway, baka siguro hindi rin ako sigurado, no, pero doon sa iba na halimbawa kung hindi mo siya siningil. Hindi mo siningil yung tax niya, subsidy yun. Hindi mo siningil yung tax niya eh. Kung may tax na inilaan yung gobyerno sa'yo, tapos hindi niya siningil. Sana approvean yun, nabawasan yung tax natin. Kasi even yung franchise tax nakapass on sa atin eh. Yung mga ganyan na gulang-gulang nila na alam mo yun na anyway, tama ka dito sa pansa. Pag sinabing discount, kung sino nagbibigay ng discount, dapat sa kanya yung charge. Halimbawa, yung mga malls, nag-declare sila na may discount sa ganito, na midnight sale. Ganyan, nagbigay sila. Ibig sabihin, yung binawas dun sa presyo, ay binawas dun sa tama nilang halaga. Hindi ko lang alam kung paano yung daya nila ron kasi may nagkikwento sa akin may mga daya. Yes, yan eh. Kasi marketing promotions nila yon. Hindi mo siningil yan kay gobyerno o hindi mo siningil yan doon sa mga consumers din. Yung discount na binigay is nanggaling sa sarili mong bulsa. Kung paano man dinaya yun, hindi ko alam. Dapat ayusin yung batas kasi pag marketing promotions na discounts or mga sale yan, shouldered by the company. Pero pag yan, na isa batas na that they should be giving
20% discount. Like sa jeep, hindi naman pwedeng umangal yung driver pag nagbayad yung estudyante, sasabihin niya estudyante, 'di ba? Hindi naman sisingilin yung driver yung discount na binigay niya sa estudyante ay sisingilin niya sa ibang pasahero, 'di ba? So, yun nga, siguro it's more on the clarification of the law and interpreting the law and maybe on implementing the law. Siguro doon tayo nagkakaroon ng problem, but hopefully bawasan nga yung pass-on charges, yung nabanggit mo kanina, na sana lahat yung mga pass-on charges bawasan, kung hindi man pwedeng tanggalin, bawasan natin. Kasi yan yung mga direct actions, concrete steps para talaga pababayin ng presyo ng kuryente. Bawasan yung taxes, better yet, kung tanggalin yung taxes. Diba? Yung sinasabi ko palagi, yung franchise tax na yan. Franchise tax yan, it should be paid by the company. It should not be paid by us. Kasi may tax na si power generation. Diba? Si power generation may tax. Pass on yan sa consumers. Transmission may tax. Pass on sa consumers. So alam mo yun, parang ilang beses tayo natatax. Kasi yung tax ni power generation, tayong nagbabayad. Yung tax ni Meralco, tayong nagbabayad. Alam mo yun? And then, tayo din, meron pa tayong tax. So, sobra-sobra na yung buwis na binabayaran natin. So, hopefully, mabawasan nga yung mga pass-through charges na mga yan at mapag-aralan ng ating Kongreso at ang ating Senado. And itong coming election, no, dun sa press conference na nagawa sa Maxes Quezon City, ano ba yung nabanggit mo before, ano yung katangian na dapat hanapin ng ating consumers sa kanilang mga iboboto upang matiyak na sila ay may malasakit sa consumer ng kuryente or sa energy justice na advokasya natin? Yung 5 binanggit ko kanina, Nick, yun yung tingin ko magandang pamantayan kung pipili yung mga consumers natin ng kanilang iboboto. At lumabas kasi naman doon sa isang survey, nakalimutan ko kung sino yung nagkandak ng survey na ito, na yung tinanong yung mga tao, yung mga botante, kung ano ang mga pangunahing mga basic issues na kinakaharap nila. 5 yun eh. Food, water, housing, kasama yung kuryente doon sa pangunahing concern natin. Ngayon, kung kasama pala yung kuryente at napakahalaga pala ng kuryente sa buhay natin, maghanap tayo ng mga politiko. Kung boboto kayo, ha? Kung boboto kayo. Ako na hindi pumoboto, nadadamay ako sa mga decision ninyo eh. dahil responsable yung pagpili ninyo ng boto, dapat ako ang manisi sa inyo eh. Pero, di ba, ang point dito is, kung hahanap kayo ng mga politiko at boboto din lang naman kayo, kaya ba nilang sabihin yung 5 na yon na binabanggit natin? Yung consumers participation, ano yung konkretong proposal natin? Paano natin babawasan ng piso, 5 piso, 10 piso yung bayarin sa kuryente? At paano sa eksakto yung mga discounts na ito? Paano yung mga pagbibigay ng pribilehiyo dito sa mga sectors ng lipunan natin na nahihirapan? Tingin ko, Nick, maganda na ito yung gawing guide ng mga botante natin. Hindi ako makakapag-rekomenda ng kung sinong politiko o mga kandidato yung pwede ninyong iboto. Pero kami sa Kuryente.org, nakakatrabaho namin yung party list na PhilReca, tsaka yung ano nga yung party list ni Kong Dago? Si Ape. Shout out sa ating mga energy block. Yan, kay Kong Wesley De Jesus, shout out sir, at saka kay Kong Dago, sir. Maganda. In fairness, itong dalawang party list na ito, nakakausap natin ito doon sa Congress at nakakapagbigay sila ng mga makabuluhang mga posisyon kaugnay doon sa consumer welfare and rights. At nakakatulong din natin sila sa iba pang mga gawain. Siyempre, yung shoutout mo rin si natin, PCCI Makati, no? Of course yan, yung mga ating nakasama. So shoutout din kay David D'Angelo na isa rin kasama natin na naglalaban na may advokasya tungkol dito sa energy justice. Actually, kasama ko si David nung nakaraan and we were discussing about
paano nga ba pababain ang presyo ng kuryente. So, yan yung isang solution na nakita namin is para tanggalin dapat itong mga pass-through charges at dapat maging vigilant tayo, maging matyag tayo mga consumers sa mga CSP or yung competitive selection process o yung bidding process na nangyayari sa ating mga distribution utilities, mapa-private man yan or electric cooperatives. Ngayon, may upcoming events ka ba, Bas, o activities na nais nyong i-promote at siguro baka mensahe parating sa ating mga kasama kung paano sila makakatulong sa advokasya ni Coryentito Bas? Sige. Sa ngayon, dahil naka-recess yung Congress, so Congress, oh. recess din si Coryentito Congress umali. Recess din ako. Naka-recess, Yes, alam no. nga naman makipag-debate ako doon mag-isa sa sarili ko, pangit naman yun. Tapos, tuloy-tuloy nyo lang, i-follow nyo lang yung FB page natin. At regular tayo nag-upload doon ng mga analysis, nag-upload tayo doon ng mga activities natin, ng mga updates, mga ginagawa natin. At yun, kung ma-share nyo ito, at ila-likes at makakapag-comment kayo, at pwede kayo makapagbigay doon ng mga suggestions kung paano tayo dire-diretsong tatakbo. Sa ngayon, si Coryentito Bas, nag-i-explore tayo ngayon ng mga nakikitulungan doon sa mga naghahanap ng mga practical solutions. Like katulad doon sa mga nagsosolar. Ito ay isang mga paraan para makapag-provide tayo ng alternative solutions doon sa mga katulad nating mga maliliit na consumers sa panahon ng kagipitan. Okay? Yeah. Sa March 30 na magpa-participate tayo doon sa IEC na inorganisa ng mga kasama natin sa Energy Regulatory Commission. At patapos kung ano yung mga matututunan natin doon, ay ibabahagi natin doon sa mga kapwa natin consumers. Yan yung susunod natin pag-uusapan ulit. Doon sa nabanggit mo, no, maganda yung alternative solution. So, maalala mo yung discussion din natin before na sabi mo nga, ang RE, hindi lang sana sa large scale ginagawa ang RE, hindi lang sa mga planta, hindi lang sa mga malalaking eskwelahan. Pero nabanggit mo na ang vision ni Coryentito Bas is ang RE, lalong-lalo na ang solar, is ibaba natin sa grassroots, ibaba natin sa bawat households. So, baka gusto mo i-expound, Bas, habang nanonood yung mga ibang nanay dito ngayon, baka gusto mo i-expound further dun sa vision mo na yun. Actually, ito ay isang attempt sana, Nick, na maging accessible yung RE sa household and communities. Kasi pag tiningnan mo yung energy mix natin, no, parang malaking portion dyan ay, hindi naman, kasi pinakamalaki pa rin naman yung coal, tapos may LNG ka, may oil, etc. Pero parang around nasa 27% yata yung RE contribution dun sa kabuang energy mix. At yung lahat ng yan, ang binilang dyan ay yung mga contribution ng mga power companies, ng mga planta, ng mga generation plant, ano. At kasi mas sila yung nakaka-access sa teknolohiya tsaka dun sa resources. Pero yung mga katulad natin na dapat sana nakikinabang din dyan dahil mahal, dahil walang resources at walang skills, hindi natin nakukuha. Pero sa karanasan namin, pwede naman, may kamahalan siya pero yung pagiging mahal niya kasi ay nakadepende doon sa iyong application eh. Siyempre, mas malaki yung application mo, the higher the cost. Ganun yung sistema eh. Pag bumili ka ng isang sakong bigas, mas mahal talaga yun kaysa doon sa kalahating sako. So, ngayon, kung naghahanap lang naman tayo ng alternative option sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng brownout, or makakatipid ka ng kakapiraso kahit na siguro 10% doon sa kabuang budget ng electricity, pwede ka mag-adapt ng solar technology. At ine-explore natin sa kuryente.org na ito ay maibahagi doon sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga lolo, sa mga tito-tita. Yan. Mm-hmm. Ang dami nagsasabi kasi na sobrang mahal daw yung solar. Mas magkano ba yung nagastos mo nung bumili ka ng solar? At yun nga, napag-usapan natin na marami na sa Shopee o sa mga online platforms kung saan pwede silang mag-DIY din, no?
Yes. Again, yun, kung ma-check nyo yung second dun sa latest na video na in-upload ko, no, naglagay na ako dun ng, pwede rin ako mag-send ng link sa inyo kung saan nyo pwedeng orderin yon at kung ano mga specification yung kailangan ninyo. Pero sa akin, yung para dun sa specific na tanong mo, Nick, yung isang solar panel na 225 watts ay nabili ko ng halagang mga 4,000 plus, kasama na yung shipping doon. Pwede ko kayong i-check doon mismo sa supplier ng panel. Tapos yung battery, mga 2,000 pesos yung isang 38 amperes. No, tapos control charger 500 pesos. So magkano lang yun? So siyempre bibili ka na ng mga 12 volts na mga equipment. No, so ito pwede natin tong pag-usapan, Nick, kung mayroon ka mga magiging interesadong mga viewers diyan. Pwede tayong mag-organize ng isang activity for that. Mas libre, mas maganda. Dahil yun yung ano natin gusto nating ma-educate yung tao Kasi yung itong pagkakaroon ng solar setup o ng options sa sarili ninyo, part ito ng inyong karapatan na hindi kayo madideprive ng kuryente sa panahon ng kagipitan. Ayun. So, mostly, basta ang mga nagastos mo siguro, mga around 10, 12,000. 10, no. Pag nag-11,000 ka, mahal na. Mga 10,000. Oh. So, kung ikaw, Nick, nakakabili ka, Nick, ng magandang cellphone, o nakakabili ka ng isang magandang TV dyan, TV set, di ba? Baka sino siguro na mag-allocate ka ng konti dun sa bawas-bawasan mo yung sigarilyo mo, tsaka yung alak mo. Kung titignan mo, Bas, no, para lang at least ma-imagine ng ating consumers, sa halagang 10,000, ang kaya nung solar na yan, ilang electric pan, kaya niyo ba yung TV, aircon, ano bang kaya nung halagang 10,000 na yun? Yan, again, nandun din yan sa video natin. So meron akong pinatatakbo dyan na 2 ventilador na 12 watts. Tapos meron akong 4 na LED na mga 67 watts. Na T8. So maliwanag. Hindi naman siya kukurap-kurap. At hindi niya ako pinapahiya kahit panahon ng madilim. Yung panahon na hindi masyado maganda yung harvest ng enerhiya, ng light energy, maganda pa rin yung performance ng aking solar setup. So, about aircon, Bas, kaya ba na solar setup, aircon lang, aircon patatakbuhin niya, TV, like the basic sa kung kaya Nick, may mag-compute naman tayo dyan So, kahit kung bigyan mo ako kung ilang watts yung kailangan mong patakbuhin, kung ilang watts yung ilang horsepower ba yung aircon mo, pwede natin bigyan ng compute yan. At siyempre, asahan mo, lalaki yan. Pag lumaki, lalaki rin yung... Alam ko, meron kang video on this, Bas, sa YouTube. No? Sa FB page. Solar. Sa FB page. Sa FB page. Sa Kuryente.org. Yung FB page ni Kuryentito, Bas, ay? Kuryente.org. Kuryente.org. Ayan, sa ating mga viewers from Luzon, Visayas, and Mindanao, please search Kuryente.org sa inyong Facebook. No, i-follow nyo si Kuryentito Bas para sa more in-depth na mga videos regarding sa ating solar installation at kung paano nga ba i-DIY ang solar na yan. No, maraming mga videos po si Kuryentito Bas regarding that. So, Bas, thank you. Maraming salamat, Bas, sa iyong pagbahagi ng kalaman sa amin ngayon. Isang napaka-informative na discussion natin. Nick, maraming salamat din, Nick. Magkikita pa tayo, ha? Meron pa tayong Of course. More collaboration. And also, thank you sa ating partners for affordable and reliable energy in Luzon, Visayas, and Mindanao for tuning in to Power Talks by Pare. Subscribe in our Facebook pages and YouTube channel. No, it's Partners for Affordable and Reliable Energy. In order for you to stay informed for more Power Talks, ang inyong gabay sa usaping kuryente. Until next time, I'm Nick Sator Jr., your host and Chief Advocate Officer of Partners for Affordable and Reliable Energy, or PARE. Stay informed and empowered. Bye.